you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Ay, good morning, Jesus! Ayan, Sister, kasama ko dito si Sister Apple. Naku, maganda tong kwentuhan namin mamaya. Pero mamaya na, piniprem ko. Anyway, magandang umaga po sa ating lahat. At again, welcome sa Saturday Kwentuhan ng Pag-ibig. So, hindi na lang siya awit ng pag-ibig. Kwentuhan tungkol sa pag-ibig. Ayan, at sa umagang ito, ang ating theme for the month, no, at mukhang mag-extend kami hanggang September, is about authority and leadership. Ayan, so bago tayo magsimula, mananalangin muna tayo. Ama, muli, sa iyo ang luwalhati, sa iyo ang pasalamat, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pagpapala. Tunay po na wala kami magagawa kung wala kayo. Samahan niyo po kami ni Sister Apple sa umagang ito. Kayo po ang manguna, ang iyong pangalan, ang iyong maitaas sa aming pag-uusap sa umagang ito. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po muli sa ating lahat. At again, ang theme natin for not only for August hanggang September is about leadership. No? So, kasama ang secular dyan at Sister Apple would share something about that kasi she's both involved in the secular and the family. No? Yun ang pag-uusapan natin mamaya. So, Sister Apple, konting introduction, siya po ay daughter ni Pastor JB at nagpapasalamat ako. Alam kong very busy ang taong ito. Kaya sabi ko, hindi ko siya mapilit na, ngayon na, sige, yung convenient tayo kasi nga, alam kong very busy siya. So, Sister Apple, Bate, anything you want to tell the people? Magandang umaga po sa inyong lahat. I am very happy to be with here. Tama po si Brother Ernie na we need to really communicate very well po sa schedule. Pero for the Lord, syempre we have to make time. Kaya nandito po ako ngayon. Thank you, Lord. Shout out ka sa mga bata. Pwede naman. Binabati ko po ang aking mga anak. Simula sa aking panganay, si Romeo III, si Romeo Juan Carlo, Romeo Juan Paulo, and Ray Antoinette, and of course ang aking mga kapatid at mga magulang. Magandang umaga. Ayan, thank you, Lord. So sa umagang ito ay nais nating pag-usapan yung journey ni Sister Apple. Siguro we'd start something like, tell us in general, no, yung journey mo as Apple. Anywhere you'd like to start, okay lang. Opo. Actually, ako po ay my real name is Amapola. Amapola Cagimbal Padilla. Most of the person, ang pinagkakilanlan po sa akin ay si Apple. Bakit? Yan. Saan nakuha yung nickname na Apple? Apple, kasi Bakit po, naging Apple? tinatanong ko din po yan sa mamit daddy ko kasi daw I am the apple of their eyes. Wow. That time, kasi ako yung panganay, I'm the okay, eldest, okay. yan, opo. At bilugin daw po talaga ako. Until now naman po, makikita natin nung bata ako. Yan, kaya po apple. Yan. Ako po yung panganay na anak sa aming 5 magkakapatid. And I am from Lipa City. Kami po ay full-blooded Batanggenyo kasi ang aking mga magulang ay both Batanggenyo. Yan. Pero nagkaroon na rin po ako ng parang Ilocano, Batanggenyo na rin po kasi I was parang doon na po ako nagtrabaho, doon na rin ako namuhay ng half of my life sa Pangasinan or Daneta, Pangasinan. Kaya Batanggenyo, Ilocano, yan. You worked there in a school ba? Opo, nasa academe po ako. Connected po ako doon for almost 27 years. Wow. Opo, magto-28 na. Okay. Sana ano pa po, yan, dire-diretso. Okay. And of course, I'm mother of 4. Meron po akong 4 na anak How na many po. boys, how many 3 girls? boys po at saka isang girl, my Princess. youngest po. Okay. Ayan. And of course, yun nga po, I am connected sa academe. I'm the Vice President for Academic Services ng isang university po sa Pangasinan, which is Pan Pacific University. And currently, connected din po ako sa consultancy, which is the Edu Community Consultancy Incorporation. It's almost the same pa rin po sa academe. This is more on accreditation, yan, mga ganun po. And of course, I'm a single mom, yan. At
ano pa po ba ang pwede kong sabihin? Hindi ko na po masabi. Hindi, sige. Ayan, as of this moment, happy kasi more time at this time sa aking parents and my kids. Ayan po. Kanina, tinatanong niya sa akin, Brother, may tatanong ako sa'yo. Bakit mo ako pinili? Sabi niya, ang dami naman pwedeng piliin. Especially, hindi ka naman talaga yung regular na nakikita namin dito. Kaya sabi ko, with a little background I know about you, isa lang ang impression na pumasok sa akin, ang tapang ng babaeng ito. You know? So, bakit siya matapang? Maybe that's something that we would like to talk about. What are some of the turning points in your life? Bahala ka, what you want to share. Na masasabi mong nagkaroon ng impact sa buhay mo, dinala ka sa isang kalalagayan, siguro sabi natin from your comfort zone to something. Kasi pag sinabi mo turning point ito, wow, saan galing to, di ba? So, turning point in a sense na you also grow in that situation. Well, siguro po masasabi ko yung turning point ko is that nag-start po to noong 2014. Kasi ito yung start kung kailan na naging, yung buhay na naging single mom po ako. Kasi sanay po talaga ako na, paano ba yan? Buo ang family. Kasi we started with a complete family, knowing my parents and kung paano kami. Pero hindi ko po akalain na dadating sa buhay ko, isang umaga na lang, noong 2014, nag-iisa na po pala ako sa buhay. But maraming nangyari na hindi ko rin po inaakala lang mangyayari. Pero yung pagiging single mom ko po, ay yun na ang nag-start kung paano rin ako naging, sino ako ngayon. Kasi marami pong naging guide or blessing aside from doon sa kabila ng lahat ng mga nangyayari as a single mom. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaroon, ng hindi magandang relationship or nabigla po ako parang 360 degrees. 180 degrees you mean? 180 degrees, sorry, tingnan nyo nga po. Dahil sa tagal ng panahon, 180 degrees, hindi ko po akalain na ganito na pala. Gigising ako na mag-isa na pala ako sa mundo, which is, I'm so afraid then dahil hindi po ako sanay na ganun ang mangyayari. When you said afraid, what was going on in your mind at that point, no? What was those things that was, na sabi mo nga you have those fears. Ano yung mga yon? Tapos saan ka nakapunta na motivate ka na I don't want to use the word lumaban, pero it's more of to walk in faith in spite of. Did you question God? Did you get angry with God? Did you blame yourself? How was your reaction, response at that time? As I mentioned po kanina, na may takot ako kasi I was not used to it. Kasi imagine for how many years, since kailan po ba kami kinasal? 1997. Before that, mag-boyfriend po kami 1992 since college. Tapos malaki po talaga yung foundation, napakaganda. As friends, tapos naging barkada po talaga kami. Then naging husband and wife nung right after graduation, 1997. And then it's really full of love. Though magkukwento na po ba talaga ako? Well, maganda naman po ang mga beginnings. Ayan. So yun po, syempre, I can't say na perfect din yung relationship. Siyempre, sa isang mag-asawa, meron po talagang hindi pagkakaroon ng pagkakasundo or pagkakaintindihan. Pero masyado lang po talaga akong nagulat during that time kasi we were really planning everything. Kasi po nasa grad school days na po ako noon, tas nasa law siya, naglo-law po siya. So you were both professional? Yes, opo. So, we're finishing that, tas bigla na lang isang araw, boom, wala na. Okay. Parang bigla ko na lang nakita, nahuli or what na, hindi na pala talaga pwede kaming dalawa. So what was your first initial reaction? Siyempre may galit po ako. Kanino? Sa kanya. Okay. Hindi po sa akin. Parang nagalit po ako kasi akala ko yung aming mga plano is ang ganda. Kasi po we're preparing everything for us, for our children, for the school kasi it's their family business.
Sa parang, kaya nga po kami nag-lead doon sa kung anong meron kami. Nag-grad school ako, nag-law siya kasi to help the business, to help the So school. there was this talagang great plan. Opo, ang ganda po talaga. It was very difficult na biglang, eto na yung plano, nakaayos na lahat. Now, I'd like to know also, kasi factor din to, how old was the youngest and how old was the eldest at that time? Oh, magsi-7 years old po yung Pala? youngest ko. Opo. Yung youngest Opo. mo. Pero yung struggle ko po when I was parang, kasi po nag-profuse bleeding ako during yung pregnancy ko po doon sa youngest. Kasi meron na po kaming medyo hindi talagang napagkakaintindihan. 7 months affected old ka siya. na nun. Opo, yan. Pero sa awa naman po ng Diyos, naka-recover. Pero premature baby po siya. I thought right after that, mareresolve namin lahat yung, syempre, gano'n naman po talaga, di ba? Akala natin Maasa ka. maaayos. Umaasa po talaga ako. Pero naulit ulit. Parang gano'n po. Okay. So, yun. So, Hindi ko, okay, go ahead. How did you I don't know, you explain, how did you help the children prepare for that life? Kasi I'd like to give an example. Kasi some parents, start blaming the father, sisiraan yung ama. I don't know. How did you prepare them for the new, quote-unquote, new situation? before I will answer that directly po, kasi I am trying to keep that doon po sa aking mga anak. Kasi maliliit pa sila. Okay, Parang, okay. kasi po ang situation noon, we're not living together ng aking mga anak kasi they're all studying po sa Baguio City. And then kami pong mag-asawa, we're staying sa Pangasinan kasi nga po yung work is doon In sa Pangasinan. Pangasinan. Opo. So, kinikip ko po yon secretly kasi I believe na kaya ko, kakayanin ko. Okay. Pero December 9, 2014, birthday po yun ng aking panganay. Hindi ko po talaga po yun makakalimutan kasi he invited me for parang labas kami sa Baguio. The panganay. Mama, let's eat because it's my birthday. I have savings. Ititreat kita. Let's have coffee sa How Starbucks. old was he then? Oh, I forgot. Parang that was 2014. Ngayon Teenager po ay na siya siya. 28 years old na po. Teenager na Opo, siya. high school. Okay. Go ahead. Ayan, opo. So yun, nag-invite siya po sa akin doon sa isang coffee shop. Then, I drove po from Pangasinan to Urdaneta. I was working po eh. Tapos mag-isa na nga lang ako. You're very Pero hindi pa busy. nila masyadong feel na medyo may ganong konting problema. So, in-approach niya po ako. Sabi niya, Mama, I have something to tell you na hindi ko po alam na alam pala niya na there's something doon sa kanyang dad. Yun. Ang alam niya, I am not aware of it. Kasi nga po, hindi nila nakikita na something wrong with me. Na meron na po kaming hindi Talagang pagkakain. you were putting up a very brave Yes, face. opo. Kasi nga, bata pa yung mga anak ko. Tsaka, hindi ko po nga akalain, paano ko ba ito sasabihin? Kinaya mo yun? Putting up a brave face with all the work, with all the pressure? Sabi nga po nila. Pero nag-breakdown din po ako nung right after na na-realize ko at narinig mismo doon sa panganay ko na alam pala nila na there's something. Nila, meaning the four of them. Kasi po yung panganay ko, if you still remember during that time, yung mga phone po, iPhone, nagpo-pop out yung mga messages. Okay. Nung nakita parang lumapit yung dad niya sa kanya, doon sa panganay ko, i-reveal ko na, to check and help him kung paano daw tanggalin yung mga messages pop-ups. na gano'n sa iPhone. So, ang ginawa, techie naman po yung mga bata, so Mas magaling tinuro sila. nila. Tapos biglang may nag-message, so alam na niya na ganito. Tsaka feel na rin po niya kasi nga po, medyo po kasi yung ex-husband ko na mahilig ka nga siya sa socialization, sa nightlife. Pag vacation yung mga bata, weekends umuwi po talaga sila sa Pangasinan. Alam po nila yung mga activities na late siyang uuwi, na laseng. They will help me na dalhin yung dad nila sa room, mga ganon. Yun, ganon po. So sinabi niya sa akin na merong ganon. Kung alam ko daw ba yon. At sorry to tell niya sa akin na ganon yung situation, pero gusto daw niyang malaman ko para alam ko lahat. So, sinabi ko sa kanya na, naku anak, thank you so much. Kasi I am really thinking how I'm going to tell You were relieved everyone. talaga, oo. Opo, talagang instead na ako yung maiyak, mabigla. Pero syempre alam ko na po, talagang parang nabunutan po ako ng tinig. true, At mula sa anak ko. Tapos from there,
sinabi niya na, don't worry mama, we're always here, naiintindihan kita, and I think we have to be strong. Kung ayaw niya sa atin, it doesn't matter. Parang ganun po. So Okay. parang ganun na po yung nangyari. Pero syempre, marami pa po na aming hinarap kasi we're not used to it. Kasi father figure naman po talaga yung ex-husband ko. Talagang ang closeness nila ng aking mga anak ay very, very close. So, sasamasin mo talagang model husband, model father. Yes, no? kaya nga po nagulat din ako. Tanggap ko po yung kanyang mga extracurricular activities, pero to the point, siguro hindi ko na lang inaasahan na parang may meron din pong hindi ko na kaya. May boundary Opo, kumbaga. parang ganon. Okay, looking back, what has God, ayoko na pumunta sa core details. What God has taught you through your journey, dun man sa family, ano yung mga realization mo? Kaya nga tanong ko sa iyo kanina, nagalit ka ba kay Lord? Especially the realization na, okay, nag-iisa na lang ako and these are 4 kids that I have to take. So, ano yung mga bagay na ituro sa iyo nung sitwasyon yun, no matter, it was a crisis relationship? Actually, hindi ko po matandaan, hindi ko po talaga matandaan kung nagalit ako kay Lord. Parang hindi po ako nag-isip or nagsalita na, bakit ganito? Bakit po nyo binigay? Walang ganon. Wala po. Ang tinanong ko lang lagi ano ba yung pagkukulang ko sa Kanya? Bakit nagawa niya ito? Kung tutuusin po, yes, aaminin ko, I'm not a good cook. Pag sinasabi ko pong rason yon, tumatawa po lahat ng kaibigan ko, yung mga anak ko, kasi Oo it's naman. not a big reason para sabihin natin magsawa ang... Pero tinanong ko rin po yung ex-husband ko kung ano ba talaga yung rason. Kasi para din po meron akong peace of mind. Okay. Sabi niya, people change. Yun po ang lagi niyang sinasabi. And then too much love. Yun po, lagi niyang litanya. Too much love and people change. Sabi ko, wow. Sabi ko, hindi ko po talaga ma-accept yun. Yung people change and too much love. Kasi naniniwala ako, nung kinasal kami, lahat ng sino yung partner mo, inaccept mo kung sino siya eh. Correct. Siya po, inaccept ko kung sino na siya hanggang sa naging asawa ko siya. Parehas naman po yun kasi nga alam ko, kilala ko siya. At ganun din po ako na kilala niya ako. Pero yung sigurong too much love, dun po talaga ako nag-isip ng mabuti. Sabi ko, too much love, siguro nga tama siya. Pero parang sinasabi ko at the back of my mind, ang swerte nga eh. Too much love when you say will too kill much me po, love, sabi niya. Parang, is it suffocating in a sense? Tinanong ko rin po yun, is it suffocating or what? Pero kung titingnan ko yung aming relationship, give and take naman po. Lahat ng kanyang activities, siguro nga po, masyado ko siyang pinagbigyan. Kasi yung mga activities na extracurricular activities, mahilig po kasi siya sa mga extraneous, activities. Mahilig siya sa dirt bike, motorcycle. Athletic siya. Extreme sports ang po. Pero dahil I'm happy, na nakikitang happy siya doon, sinuport ko naman po siya. Pero I think that's the reason why nag-lead siya doon parang doon medyo nasobrahan po siguro. Okay. Yun ang na-realize ko. And then yun po, from there, to answer your question kung anong nagbigay sa akin para ma-surpass ko lahat yun. Yes. Actually, marami po akong pinagdaanan, pero biglang one time, nagising po ako kasi parang muntik na po talaga ako. Yung syempre, hindi mo alam, parang isang strands na lang po ng buhok ko. Parang gusto ko na magpakamatay. Kasi, It came to that point. opo, pero kasi nga po, hindi po alam to ng parents ko kasi maghiwalay kami. Nasa Pangasinan ako, at saka late na po nila nalaman na I'm So you tried to experiencing keep that. it to you. Yes. Sa bagay, totoo naman yun. Ayoko silang mag-isip. At saka, love na love po nila si ex-husband ko. Okay, Kasi kilala nila din kung paano naman kami inaalagaan, paano niya kami minahal, yung support niya sa mga bata. Even ako po, from the start na nanliligaw siya, magkaibigan kami and then mag-asawa. Pero yung support po kasi ng friends, wala pa po yung family. Although, alam ko pinagpipray ako ni daddy at mami lagi. Pero yung support po ng friends ko, yung best friend ko na nasa Amerika, yung best friend ko dito, syempre silang lang po yung pwede kong
pag-openan. Pero honestly, hindi ko po inopen na open. Kasi every birthday ko, pumupunta sila sa bahay to celebrate it. Nalaman nilang, doon lang po nila nalaman that year na wala na pala Wala na. kami nung husband ko. Pero first year pa lang naman po yun. Yun, doon, kaya nagkaroon naman ako ng support from them. Lagi po ako umiiyak. Parang hindi po ako nakakatulog. How I long lose was weight. this struggle? How long did it last? Oh, parang naka-recover Years? lang po. More than years. Kasi nga po, I'm not used to it. So how were you coping during those times? Yun po, nag-divert. Meron pong kaibigan na nagsabi sa akin, wake up, Apple. Tingnan mo, ang pangit-pangit mo na, ang payat-payat mo na. Kasi hindi po talaga ako nakakatulog. Tapos nag-work ako, hindi ako lalabas ng bahay. Kasi lalo ko po siyang naiisip. So parang outlet mo yung work. Opo, work. Pero without sleep. Kaya ang payat ko po nun. Pero nung sinabi ng kaibigan ko, love yourself. Tingnan mo. Lalo kang iiwanan, hindi ka babalikan. Kung ganyan ang itsura mo, sinabi niya po sa akin. So I started working out. Pinakilala po ako sa isang group na mahilig mag-jog, mag-bike, mag-swimming, yan. Yun po, nag-enjoy naman ako doon. Tapos lagi po nila akong binibisita. Then nagde-drive po kasi ako almost every day. Malayo po kasi yung work ko, Tayug, 45 minutes. Tapos Ordaneta rin, yan. Tapos Baguio yung mga anak ko. Yan, so Kailan yun. ka dumating sa point na sinabi mong, Apple, tama na? Yun, ganito po yan. Kailan ka dumating sa point na yun? May text po ako na-receive from him. Sabi So niya, you still have your communication? opo, hindi pa po niya yun, hindi Hindi pa niya pa putol. totaling pinuputol. Pero sinabihan niya na ako starting from nung sobra na po yung experience na gano'n, na hindi ko na, kaya ako hindi makatulog. Tinext niya po ako. Pero unknown number po yon, hindi na po yung number niya. So, pero alam kong siya, sabi niya, this is Ray, I use my other number. Kasi nasabihan niya na ako, don't communicate anymore. Erase mo na yan, ganito, huwag mo nang asahan na ganyan. Okay. Basta marami na pong masasakit na Okay. sinabi niya. Tinext niya ako, let's meet dito sa isang restaurant po na malapit sa school, which is enrollment period. So sabi ko, wow, ito na ba yung bakit kaya? So after yung mga ganon. Pero sinabi ko po sa best friend ko na, nag-text si Ray, meet ko, nag-mention na tuloy ako ng pangalan. Kasi ibig sa, opo yan. Nag-text siya na mag-meet daw kami. So to cut the story short, pumayag naman po ako. Siguro para din, makausap ko na po siya. Kasi talagang ang bigat-bigat Saka po. to ventilate all Opo, those emotions. Yun. Tapos yung nagpunta po ako doon sa restaurant. Yung manager pa naman po noon ay estudyante namin. Ang galing po talaga ni Lord. So, pinipigilan ako ng manager, ma'am, hindi po pwede dito sa space na to, wala na pong open space. Occupied na po. Kasi yung pala, nandun yung ex-husband ko, baka alam nga po ng buong Ordaneta, hindi naman ako nagsasabi eh. Parang siguro nakikita or what, parang gano'n. Talagang buong Ordaneta. Siyempre kilala po kasi yung family nila. Anyway, when did you come to that point na sinabi mo, ay, tama na ang drama? Ayun po, nung time na yon. Why? How? Nung nakaupo po ako doon, nagdire-diretso lang po ako, sinabi niya sa akin na, sorry, hindi ko sinabing kasama siya. Kasama po kasi yung partner niya. Umiyak po sila. Okay. Yung naging partner po kasi niya is our family friend. Kaya yun po yung napakabigat para Kaya sa mas akin. painful Yes, talaga. opo. Nag-sorry siya, umiyak siya. Pero yung ex-husband ko, he's just staring at me. Parang blanco po. Ang nagsalita, yung partner, nag-sorry siya ganyan. Pero tao lang din po ako para sabihin sa kanya na hindi ko kayang i-accept yung sorry mo. Kasi sinira mo yung pamilya ko at ang friendship natin. And then, yung relationship din ng mga anak ko at saka yung mga pamangkin niya, talagang close po kasi yung family. So yun, sinabi ko, hindi ko talaga matatanggap. And then, hindi ko na po matandaan, basta ang sinabi ko lang na strike sa utak ko is, anong plan mo ngayon para sa mga bata? Kasi yun na lang po yung iniisip ko noon eh. Hindi po talaga nagsasalita yung ex-husband ko. Ang nagsalita yung partner niya na wala nga siyang plano sa buhay. What more sa mga anak mo? Parang pong uminit po yung tenga ko. Parang doon lang yata ako nagising na ayoko nang umasa. Tama na to. Parang it's not worth it na i-insist ko pa yung sarili ko kasi
Wala eh. Na doon ko lang po naramdaman. I don't know kung yung bang sinabi niyang wala naman siyang plano sa sarili niya, sa mga anak mo pala, wala din siyang plano for sure. Yun po, doon ako nagising na tama na I should move on and move forward. Tapos, ang iintindihin ko na lang yung mga anak ko, yung sarili ko. Yes. Napakahalaga yung tinatawag na turning point eh. Because, of course, we have that hope na maayos sana, but you come to a point of realization na, teka, merong gustong ang Diyos na dalhin ako doon. Not to that point. Question, how long have you forgiven them or have you forgiven them at this point? At this moment po, masasabi kong napatawad ko na po sila. In what sense? Kasi po, hindi na ako, sanay, parang hindi na po ako nasasaktan na pag nalalaman ko, nakikita, although wala na po akong connection sa social media or what, kasi yun po masabading dulot ng social media, which is, ang dami pong nakakita. And then, yung mga friends ko po, like before, they keep on telling me, oy, nakita ko si ex mo, ganito, ganyan. Oh, ito yung post niya, ganon. And alam niyo po ba, never ko pong pinigilan yung mga anak ko to see my ex-husband. Why? Kasi alam ko pong father nila siya. So, hindi mo sila tinuro ang magalit? Hindi po, no. Why? Kasi alam kong kailangan nila yung father. Kasi I'm really, kahit sa anong paraan na kaya niyang ibigay, kahit nagdumating po kasi ako sa point na I ask support from him. Financially? Yes, aside from support, ang una ko pong hiningi is time. Kasi alam ko ang mga anak ko is not used to it na wala ang father, wala yung tatay. Kasi po, talagang mabait po siyang ama pagdating sa, mabait naman po Maganda siyang kasi yung na-establish na relationship. Opo. Kaya nga po gustong-gusto siya ng mga kapatid ko, ng mga magulang ko, ng kamag-anak ko. Kasi nakikita nila kung paano siya noon. Tapos bigla nga lang pong nagbago. So, napansin ko nga na nakapagpatawad ka na. Kasi sabi nga, pag sinabing forgiveness, naikikwento mo na wala na yung aray. How about the children? Alam ko pong nagkaroon ng struggle yung mga anak ko. Pero nakikita ko rin, nung una po kasi, nagkaroon kami ng arrangement through lawyer. Na, So this is more on the legal yes, side. sana po. Pero magbigay kami ng schedule to each other na itong week na to, itong days na to. Since I am working, binigay ko po sa kanya yung weekdays. Kasi ako po weekend wala sa ka doon. akin. Oo. Na puntahan niya kahit anong ilabas niya. Basta po, yun yung time niya. Pero honestly, parang hindi po niya na-sustain. Hindi po niya nagawa. Kaya alam kong malungkot na malungkot yung mga anak ko. Tapos pag time ko, sisingit siya. Yun po bang yun na lang po yung time ko, yun lang pala din yung time niya. Parang sinasadya niya po na yung time ko na lang sa mga anak kong yun, Kukuha niya. Ako naman po, dahil alam kong mas marami naman akong maibibigay na time, nagbibigay po ako. Pero ang pinakamasakit po, Mother's Day. Kinuha niya yung mga anak ko. Mother's Day? Yeah, Mother's Day, kinuha niya yung mga anak ko. Na lumabas sila, pero sabi ko, hindi, kaya ko to. Para lang, yung time na yung ibigay ko sa kanila. Nag-overnight po sila. I thought my kids are happy during that time. Kasi They were not. They were not. They Kasi told you that. Opo. Kasi nga po, instead na they will spend time with their dad alone, parang nabigla sila na So, sinabi. paano mo nire-resolve yung anxiety ng mga bata na, siyempre, nagkakaroon na rin ng mga hindi Opo. mga, how did you try to, somehow resolve that? Yeah, I talked to them po. In-explain ko rin sa kanila. Pero nakiusap din ako. Kasi I can't reach him out dahil talagang binlock niya po yung number ko. Tapos sinabihan ko po yung sister-in-law ko, which is close naman po sa akin. Nakiusap ako na kung pwede, kung gusto niya ng time sa mga anak niya, kung maaari, huwag niyang isama yung partner niya. Bigyan niya muna ng time. Pero hindi ko nga po alam. Hindi naman po talaga ako nagde-demand. Pero I know it will be hard na yung request ko. Pero dapat gawin niya. Yun po yung nasa isip ko. Kasi para sa mga anak niya yun eh. Hindi pa time para ma-accept yung, di ba? Hindi mo Kasi ganun po, kabilis. Opo, kabilis. Lagi niya pong sinasabi na kailangan
ma-accept nila kasi yung reality. Yes, pero not now. It's a process. Opo, process. And then kinakausap ko po yung mga anak ko. Yung panganay ko po ang naging partner ko. Yan, napakagaling po niya. As yung sa young age niyang yon, siya po yung laging nakikipag-usap sa kanyang mga kapatid. Tapos yung time na kung paano i-handle yung mga situation, especially yung mga ganon, we can say no sa dad natin. Sabi po niya, kung ayaw natin. Then siya din po nagsabi sa dad niya. Pero honestly, hindi na naman po ganon, naging consistent, hindi niya po mapigilan. Yun, ganun po. Pero yung anxiety, na-experience po yan ng second son ko before graduation ng high school. So nagkaroon siya ng Yes, trauma. opo. Nagkaroon po siya ng trauma kasi siya po yung pinaka-close sa dad niya. Ah. And then yung bunso ko po, right now, pero nung high school din po niya na-experience. Yun, So, bumabalik. Totoo yun, ano? We would like to give emphasis on that kasi hindi natin pwedeng sabihin na ayos na, legally na ayos na, no? Especially the children, sometimes the children would feel na may kasalanan sila. That is the usual reaction. Siguro kaya nagkakaroon ng trauma. But nakita ko dito yung attitude mo na unang-una, lumalabang ka in the right way. You were the practices, the principles that you were using were all biblical, no? Maybe sabi mo nga kanina, ay brother, hindi ko ma-memorize yung mga ganyan. But you were living it, no? That's the time, mga crisis period na talagang doon mo malalaman kung meron ba ako nakukuha sa scripture. It was, siguro sabihin natin, mas matapang ka kasi you were doing it because you know that it's the right thing to do. You know, yun ang isang bagay na gusto nating siguro ibigyan ng emphasis sa kwentuhan namin ito. Na sometimes emotions get in the way, rights gets in the way, people will tell you many things na dapat lang ganito, ganyan, dapat department nga. But nakita ko sa iyo, kaya nga sabi mo matapang ka, is ito ang tama, nasasaktan ako, pero ito ang tama, dito ako. So, kumbaga sabihin natin, siguro isang tanong is, sino si Apple noon? Sino si Apple ngayon? As a person. Oo. Noon po, si Apple ay soft. Paano po ba sasabihin? Soft. What do you mean soft? Wala sa tsura mo. po. Ay, ganun po ba? Ibig sabihin, the way you Yeah. handled the crisis. What do you Opo. mean soft? Soft po. Mabilis po kasi ako maawa. Mabilis ako Ah, magpatawad. soft-hearted ka. Opo, yan. Tapos, I adjust myself easily para lang makasabay ako, especially sa aking ex-husband. Para po, yung pagbibigyan ko lahat. So you were giving all. Yeah, opo. Kaya siguro sabi niya, too much love. Opo, parang lahat-lahat. Though Okay. hindi lang talaga ako magaling magluto. Pero ito po isa side ko lang po. Nung malapit na po masira talaga yung aming relationship, nag-aral po ako kung paano magluto. Para, syempre, winning back, di po ba? Kung ano yung kulang ko noon. Opo, yan. And then, yung kasi pong partner niya, nakakatawa po. Magaling po siyang kumanta. Yun po yung hindi ko kaya. So, nag-try din po ako na mag-learn ng kumanta. Yan. Pero, at the end din po, bakit ba ako magbabago? Hindi nga ako yun. Ba't ko pipilitin na hindi naman ako yun? Yun po yun. Soft. But this time, mas matapang po ako In what sense? na kaya ko po yung harapin kung anong bagay. Pag nga babalikan ko, ang dami kong challenges na hindi ko akalain na nalampasan ko. Tapos, marami po talaga. Tapos, mas strong ako na ipaglaban kung ano yung para sa akin at para sa mga anak ko. Yun po. Okay. Minsan ang tingin natin doon, selfishness, no? Pag, ang scripture, hindi sinabing, tapak-tapakan ka, hindi yun. Well, sa faith natin, there are some persecution, no? But bilang anak ng Diyos, bilang tinawag ng Diyos, we should be able to acknowledge who we are in the eyes of God. And that kind of life that came from God should be nurturing us. At nakita mo yon kung kailan binagsak ka. Kailan bumagsak ka. Nakita mo, teka, sandali. Parang sinasabi mo is, hindi ako palalaguin kung doon ako pupunta sa side na yon.
dito ako lalago. It was a very painful process and it took a while, di ba? Pero yung tapang mo nga na, teka, ito yung tama, this is the right thing to do, so I'm going to do it. So, go ahead. Pero ano po, as the days goes by, nare-realize ko rin po na there should be balance. Kasi masyado po akong yung Did you go from one extreme to another? opo. Can you Kaya talk about that? po, parang ngayon, parang hindi ko, gusto ko ako lang yung masusunod. Ayoko nga pong, gusto ko ako yung, parang, dapat makinig ka. Parang sa akin po dapat ito ang gagawin ko. Lahat po kasi nakadekahon na, parang hindi ako magkamali. Alam niyo po yun, yung, kung ayoko na po kasi bumalik dun sa dati na, ayoko nang balikan, kaya gusto ko, nasusundan ko. Actually, simple things, I make things to do, may checklist po talaga ako. Tapos yung lahat ng, yung mga lahat ng prayers ko, para din pong things to do. Talagang, po yun, itemize. Pero, Professional ka nga talaga. parang nahihirapan po ako na pag hindi ko pa siya na-achieve, hindi ko pa nasusundan, kasi sa sobrang parang tapang, nare-realize ko na hindi rin pala naman talaga akong matapang. Ano ko lang po yun, parang cover to make me move forward. Defense mechanism. Yeah, opo. Minsan nga, nasusungitan na nga po sa akin ng parents ko kasi even yung small things sa bahay, sa mga anak ko, ganyan. Kaya nga sabi ng mga anak ko, Ma, you should learn how to relax and stop a moment, a bit. Because you came to the other extreme. Opo, yun. Kaya doon naman nare-realize ko ngayon na, ngayon, lately lang din po, kasi sabi ko, masyado yata akong, hindi ko na nga po napapansin yung mga ibang bagay na dapat, Na mas importante. yes, opo. Tsaka Yun. stressful on your side. Yes, yun Kasi din hindi po. lahat ng plano mo mangyayari. Yun nga po. Pero nga, dahil afraid, so much scared of going back. Kaya, So much afraid that another quote-unquote failure, yes. another disappointment. Opo. So how did your relationship with the Lord help you balance this thing? Ayan. I used to read the Daily Bread. Kasi ever since naman po, meron po akong ganon. Pero honestly, nung lang talaga lately, nung din po, nung time na na-realize ko na it's time to pray, call, kausapin ko siya, ganon po. Kasi nung panahon pong yun, nagsisimba nga po ako nung kasi nga po, Catholic po. Nagsisimba po talaga ako. Kami. Pero blanco. Tsaka hindi po ako makapagsimba ng seryoso kasi parang everyone is looking at us, looking at me. Lalo na dun sa place namin. Kasi nga kilala in what kami. sense are you intimidated by that? No po, parang ang isip ko po pinag-uusapan ako, yung mga anak ko. Because of what happened? Opo, kasi wala na yung, kami na lang ng mga Okay, bata, okay. dun sa community. Kaya nga po, sabi ko, wag na nga tayo dito magsimba. Lumayo tayo. Kaya parang ganun po, for the sake Okay, of. Pero ngayon po, every time na, yun din, ang ganda rin po. Parang timing, lahat ng nababasa ko, related doon sa nagiging attitude ko or naging experience ko. God speaking to you. Opo. Tapos meron pa, aside from Daily Bread, yung gospel for the day, meron po akong tanglaw, which is I usually share kapag nagtatalk po ako. Dahil yun po ay may explanation. Daily po yun, yung parang anong nangyayari sa buhay ng tao. Tapos pwede mo siyang relate sa buhay mo. So parang lagi akong tinutusok ni Lord na, uy Apple, ikaw to. Ang dami po talaga related sa akin, halos, at saka sa nangyayari sa akin. Kaya parang ngayon, nakikita ko na hindi naman pala niya talaga ako iniwan. Kasi kung saan niya ako dinala ngayon, yun po yung purpose niya. Yes. But not perfect, hindi magaan, hindi ko masasabing masarap na masarap, pero may purpose po lagi. But it made you a better person Yes. in spite of the Yes, crisis. opo. Siguro isang magandang pinag-uusapan namin dito is na sana makita ng maraming tao, ano man yung crisis na pinagdadaanan mo, na hindi ka, yung sabi mo nga, hindi tayo iniwanan ng Diyos, hindi ka pinarurusahan ng Diyos, dinidil ka ng Diyos para masumpungan mo yung buhay na para sa'yo. And that was the point na nakita ni
alam mo kasi minsan talaga dadaling ka ni Lord dun sa kahit sarili mo, hindi mo na maasahan eh. Hindi mo na nga maasahan yung ibang tao. At kahit na ano pang sabihin sa yung advice, feeling mo nag-iisa ka pa rin eh, di ba? So even to the point na sabi mo, kahit nga ako, wala na akong maibigay sa sarili ko. And that's the time God comes into our life na sinasabi niya, oh, Apple, ako na ba? Lalo ka na kasi career woman. Alam mo, pagka career talaga, yun ang discipline, yun ang, yun ang orientation ng isang career person eh. May checklist yan, may A, B, C, D, E yan, may option A, option B, na nakalimutan natin na ang Diyos hindi covered, hindi controlled ng lahat ng ito. So napakaganda ng kwentuhan and ayan, mas kilala na natin siya ngayon. Siguro before we go to the next part na kwentuhan natin, we'll greet first some people who are celebrating their birthday. Sister Jan, pakilakihan at hindi kumaki. Ayan, pwede na yan. August 15, 2026, of course, it's a Saturday. Happy birthday to Brother Jonas Magpayo. Of course, taga-Chicago siya, no? Anak ni Sister Bing. Brother Joey Banwa, kamag-anak ni Brother Bong. Brother Carlo Cabral. Brother Jeremy Hines. Ayan, sa Chicago rin to. Sister Elizabeth Hornilia. Sister Cristel Datu. Sister Arian Lasay. Dami Brother Winnie Blanza. And Brother Tony Caraos. Happy birthday po. Enjoy your day. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't figure, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Ayan. Happy birthday! Happy birthday Ayan. po. Alam niyo, natutuwa ako kay Sister Apple. Kasi, sabi nga ng mga Bisaya, deliver ka na talaga. Alam mo yan, you can talk about it, and yet I don't, I don't have this feeling na, bitter pa rin siya, or ano. You are a happy person with whatever you went through. So, she's been talking about balance, no? So sabi ko, sige, pag-usapan natin ito. How do you intentionally nurture children's faith with the pressures coming from the family, with the pressures coming from work, with the pressure as your own need as a person? Siyempre, may sarili ka. Paano mo siya nababalanse? Or you can give some examples. During my past life, parang new life, opo, ayan, magiging totoo lang din po ako. Actually, yun yung mga kulang ko noon. I wasn't able to spend more time with my children and my family. Yung parents ko po, mga kapatid ko. Parang ngayon pa lang po ako fully nakakabawi. Opo. Pero during that time naman po, yung how I balance everything, kulang, pero I see to it na meron akong time sa kanila. I see to it na yung walang work, which is Sunday. Kasi po sa academe, Monday to Saturday, work po yun, walang bakasyon. Ang grad school, Saturday, Sunday. Pero yun po, kaya lang, dahil alam naman po nila sa work na... Naintindihan naman ng mga bata. Opo, alam naman po nila. Pero every night po, ito naman po ang namana ko sa aking tatay, na I see to it, na meron po kaming video call time. Every night, we pray together. Kahit na malayo ka. Opo, kasi naman po, Pangasinan ako, Baguio sila, then yung college naman po yung mga dalawa kong panganay. So, yun po, nagdadasal po kami, nagko-communicate kami through prayers.
Parang ginagawa po ni Daddy, yung parang prayer meeting din po na every night, 7 o'clock yan. Kasi naman noon sila, may ganun po yung time. Pero ang Sunday ko ay see to it na makakadrive ako papuntang Baguio. Kaya lang minsan may conflict po. May activity ang ang kids ko sa Baguio. Meron namang special event din sa Manila. Magpapaalam ako doon sa masasagasaan ko na dito muna ako kay kuya kasi kailangan niya ako, I need to bring supply o ganyan. Tapos saka ako pupunta doon sa mga bunso. Dalawa pa po kasi before yung nag-aaral doon sa Baguio. So, ganun yung balance. So And- you were very busy talaga. Opo, talagang hindi ko nga po ma-imagine na kung hindi ako marunong mag-drive, isa rin po yun sa blessing na inalaw din ako ni ex ko na matuto pero dati ayaw niya. Kasi nga po talagang driver, ganyan. Pero meron naman po akong parang basic na nung college ako kasi si daddy ko po gusto niya lahat din kami marunong. Marunong, Pero syempre iba na yung nung dating dapat talaga marunong ka. So you were driving all the way from Yes, Pangasinan? opo. Pangasinan, Baguio, Every Manila. weekend yan? Almost? Opo. Then every day po sa Tayug or Daneta. Ganun po yun. Tapos pag may mga activities out of town, ako po ang nagda-drive So talaga. yung pressures ng parenthood, how much of that is affecting your work? Oh, actually, most of the time, physically drained po talaga ako. Tapos yung emotional and mental, parang iba po yung feeling. Tapos yung spiritual challenge din sa akin. Minsan, iisipin ko rin, Lord, andito ka. Pero, saglit lang po talaga yon. Tapos biglang, bubuhayan ako, Lord, andito ka. Alam ko hindi mo ako pababayaan. Most especially, pag nagkakasakit yung mga anak ko, ang hirap po, how many hours going to Baguio? Yes. How many hours going to Manila? Parang, lagi lang po akong dasal ng dasal, Lord, andito ka sa likod ko, hindi mo ako pababayaan. Please be with them always. Yung habang nandito pa ako, huwag mong hahayaan. Yung ganun po. Laging ganun, sila yung kasangga ko. Siya ang kasangga ko. Tapos yung mga anak ko, let's pray. Minsan nga po, may sakit yung mga anak ko. Kasi yung bunso ko po, parang kambal yan eh. Nagkasakit yung isa, susunod na po yung isa. So, merong event, hindi po pwede ako sa school na hindi nandun. Especially kung ako po yung magtutok, ako yung So how do you activity ko. handle that? So, napakahirap po talaga. Pero tatawagan ko sila, magpe-pray kami. Tapos, after the event, takbo. Parang ganun po. Pero pag out of the country, out of town, dun po, ang sakit-sakit sa puso. Tatawagan ko yung panganay ko, anak, pag wala kang pasok, can you check on your addings, yung sa mga ano. At Tas least may ka-partner Opo. ka. And my mother-in-law. Ang my mother-in-law So po the is very... your in-laws were Yes po. fully supportive? Yes, kaya nga rin po yung galit ng ex-husband ko. Parang ang feeling niya, pinagpalit ako ng mga magulang niya sa Sa kanya. kanya. Which is siguro kaya hanggang ngayon, hindi siya kaya may galit pa rin po. Which is not true. Kasi alam ko namang mahal na mahal nila yung anak niya. Parang, syempre, yung talaga naman pong mabait lang po talaga yung mga in-laws ko. So may support system ka. Napakalaking bagay nun. Opo, pero na pag may yun, support hindi ko na po system. kaya. Medyo ma-pride din po ako ng konti. Yun din po ang problema sa akin. Pag talagang kaya ko, pipilitin ko. Pero kapag talagang, yun nga po, pag out of the country, ay wala po akong ibang aasahan kundi yung mother-in-law ko kasi siya po yung malapit sa Baguio. Yung parents ko po, ang malapit sa Manila. Yung kapatid ko po, si Giovanni, yan. Nako, isang tawag ko lang po dyan, hindi niya ako hinihindian. Alam mo, natutuwa ako sa kwento mo kasi ipinapakita ng Diyos na, okay, ilalagay kita sa ganitong situation. But I will put people. Kaya, totoo yan, hindi kita iniwanan, hindi kita pinabayaan. Andyan si Giovanni, andyan. And sometimes we would realize this later on. Pero parang, oo nga, all the while. Pero nakita ko nga, initially, ang hugot mo kay Lord. Kasi sabi mo, Lord, bahala ka na, tulungan mo ako dito. So all the while, lumalalim yung relationship mo sa Kanya. Yeah, go ahead. You want to say? And then yung question niyo rin po sa work. How I manage to balance yung people and then yung Let's family. talk about the workplace. Oo. Sige, paano mo andan na yung mga personal pressure and everything. Siyempre kung sa iba pa, medyo emotional, ako naman dami ko na nga problema. So, how do you look at these pressures coming from your work? Paano mo hinahandle? Actually, yung mga
nagiging experience ko po sa family, yung how I handle my kids. Parang ginagawa ko rin po yun sa Tama. workplace. Tama. I was waiting for that na. Kasi tinrain ka muna ni Lord to something. Sige, go ahead. Talk Opo, about that. kasi yung patience, lalo na sa mga anak ko, iba-iba po sila ng ugali. Iba-iba po sila ng... Definitely. Opo, yan. So, kailangan maging patient ka. Tapos, yung how yung love din po kasi, iba-iba rin yung pagpapakita ko sa 4 ko na True. anak. Kasi iba-iba po yung kanilang language of Iba love. yung reception nila. Yes, opo. Right. So, ganun din po doon sa mga tao ko, sa workplace. I have 3 offices po kasi under me. Hindi Opo. 3 people, 3 offices 3 offices talaga. po. Marami So pong that's tao maraming yan. tao yan. Opo. Kasi ako po, I handle the academic services, which is cover niya po yung registrar. At the same time, concurrent position, I am the registrar of the university. As we all know, it deals with records, students. Marami pong documents. And then yung students' affairs, yung mga concern ng mga students. And at the same time, nasa ano rin po ako, yung sa consultancy, yung member din po ako ng sa quality assurance, So more or less, accreditation. an estimate of how many people are you influencing in your workplace? Sa office ko po sa registrar, we have 2 campus po. Isa sa Tayug, isa And sa both campuses hawak mo? Opo, yan. Saludo ako sa'yo. Ayun, yun po yun. So parang more than, siguro po 30? Parang ganun, or So, 40, ganyan. When there are pressures coming from your family because of the situation, how do you handle the pressures within your workplace? Ganito po. I listen first. Especially, pag may mga concern. Sa hawak ko pong office, marami po dyan complaints. Kasi registrar, student services, yung mga issues ng mga estudyante, ang lagi kong maririnig sa mga kasama ko, Ma'am, Dr. Apple, we have complaints na naman, ganito. Sabi ko, shh, not complain. Issues lang or concerns. Feedback. Opo, feedbacks, yan. Sabi ko, don't say that. Kasi negative ka agad. Correct. Yan. Tapos sinasabi ko, napakinggan ko po isa-isa. And then, yun, ina-assess ko po yun kung paano ko siya gagawan kung anong sasagutin. And then, I ask them, paano ba natin yan isosolve? So Hindi binabato mo sa kanila yes, ulit. Though, syempre, meron po akong solution. Correct. I want them to involve You let them themselves. participate. Yes, hindi po puro tanong. Paano pong gagawin ko? Paano po natin sasagutin? Syempre, yung root cause muna, hahanapin po natin. Lahat yun, tatanungin ko, and then, sa palagay mo, anong tamang gagawin? So, nag-iisip po sila. Then, involve po sila. Sa lahat po ng nasa-solve namin, kasama po sila doon. Hindi ka bida-bida. Ay, hindi po. Kasi po, ang pagandahan din ng technology, we have this system. Yes. Sa offices po may tracking. The students can email everything. Concerns. No holds bar. Bahala na Yes, kung ano po yung niya. Na Galing. pwede po nilang sabihin doon na si registrar ganito po. They can Window report. number, alam, opo. Hindi niya po ako, how can you help me? Ganyan. Mga ganun po, email, yan. So yun, from there, malalaman ko na po. Siyempre, hindi naman ako basta lang nagpagawa na hindi ko naman po babasahin. Kaya nga po, loaded ako kahit sa bahay. Ini-imagine ko nga paano ginagawa mo. How do you, because there will be mga pasaway, how do you exercise your authority on those people medyo difficult people na hawak mo? Okay. Anong attitude mo sa kanila? Para din po yung, ulit, going back to my kids, meron din po akong, sometimes may pasaway din. Nangyayari yan. I treat them differently. Parang ang gagawin ko po, kakausapin ko sila separately. Though, aalamin ko muna lahat kung bakit No, gano'n. the facts. Opo, bago ko po muna siya, not confront. Lagi pong ginagawa ko, kasi po ang office is open. Wala pong door. It's a new style of office sa amin eh. Maririnig lahat. open lahat. Opo. Kaya sabi ko, come on, sit down. Doon kami sa pantry. Parang casual lang po. Kasi yung pantry area, yun lang po yung may door. So I can talk to the person and then I'll ask first, how are you? Yun po lagi ang start ko. How do you feel?
today, may problem ba? Paano ba kita matutulungan? So doon ko pa lang po siya makukuha and then doon ko naaalamin kung ano yung naging problema, bakit nakalimutan mo to, bakit may complaint tayo dito. Minsan nga po, umabot sa may 888 sa CHED po kasi mali po yung approach. Kasi syempre, hindi po alam niyo po mga estudyante ngayon, kapag hindi natin sila nicely nasagot, magrereklamo na kaagad po yan. Yung dapat, ano po sila, i-entertain mo. Tama naman po yun, na you have to give them the right answer, but in a nice way, approach po. Kasi minsan, syempre, hindi ko rin po masisisi yung mga tao ko. Gaya din po ng mga bata. Meron po sila kasing ibang mga pinagdadaanan that they can't really leave those things sa bahay. Pagdating po sa work, kahit na sabihin natin, you should leave everything sa bahay. Pagdating mo ng work, lagi po yung orientation iwanan mo lahat ng problema sa bahay. Pagdating mo dito, work lang. Easily said than done. Opo, pero mahirap kasi pinagdaanan ko rin yun Naging rin po ako, irritable nung time na may pinagdadaanan ako. Marami din ako napapagalitan, pero minsan, napapapos din po ako. So doon, yun yung mga learnings, yun yung mga nakita ko kung paano ko sasabihin sa mga tao ko. So yun po, kakausapin ko siya. Pero may mga instances na kailangan i-let go na. Example? Records po kasi. Records po kasi yung handle. So it's very delicate. You have to really secure records. Kapag may nawala ka doon, hindi po pwede yun. It's not a nice practice. Once, gagawa natin ng paraan. Pag may maling grades, once, siguro pwede kasi teachers, sa system na po kasi teachers ang nag-e-encode para wala na po, na-solve na po yun. Pero may mga justifications na nag-justify si teacher na wrong entry of grades. So you have to put pag meron na pong justification, na notaryohan, na may proof na mali talaga yung computation, sasubmit po yun sa office. And then, ilalagay mo na, kami na po yung mag-encode, yung registrar doon sa system. How do you handle, still have time naman, how do you handle people who habitually, who habitually challenge you? Di ba? May mga tao na, ito na naman, ikaw na naman. So medyo minsan nakakainis na, hindi ba? So paano may na-handle yun? Mahirap po, pero I have Ano attitude mo? Anong tingin mo sa kanya? Paano mo siya, ano reception mo sa, di ba reception? Ito ko na naman, di ba? Iniintindi ko po muna, pero yung compassion nandun pa rin yung pagiging, yung mababang loob kahit ikaw yung boss. Kasi, minsan po kasi, hindi ko rin maiwas, tao lang din po ako. Sasabihin mo sa kanya na, wala na akong magagawa, ganito na ang decision ng... Kasi ako din po ang nape-pressure So there come a point also na talagang you resolve it na, sorry, hanggang dito na lang. Opo, pero bibigyan ko siya ng option. I will ask the HR. Ayoko po kasi nang may umaalis. Nasasaktan po ako doon. Siyempre, yung... Tao mo rin Opo, naman. kasi alam ko rin namang may pinagdadaanan siya. Yes. Pero binibigyan namin, ang kagandahan din po sa university, binibigyan siya ng chance. Niro-rotate po yung mga tao sa ibang offices. Kung saan siya, baka Mas hindi siya effect. para doon. Pero meron pong chance. Ang ganda kasi, ang pananaw mo, hindi, mali ka na naman hindi, kundi yung, teka, baka hindi ka fitted dyan. I hope some of the entrepreneurs, some bosses are listening right now. Kasi normally, ang reaction is negative agad di ba? But in your case, ang ganda kasi, okay, maaring hindi ka fitted dito, maybe you're fitted for something else. Hindi, umalis ka na, hindi ka na namin kailangan dito. How beautiful, Sana all companies would, because it takes time, right? Parang sagabal, hindi ba? Sagabal ka, alisin ka na lang. But in your case, Opo, kasi nga I have 3 offices, which is nice. Kung sa registrar hindi po siya effective, pwede ko po siya ilagay sa student services. Pero, minsan sa library, titingnan nyo din po kasi yung kanyang attitude, yung kanyang, kung paano siya mag-work. Kasi you will not
put that person na naman doon sa ibang, magkukos na naman siguro ng problema. Ayaw mo nang maulit, tas opisina mo pa yon. Di problema na naman po. Pero ang kagandahan, effective naman po sa karamihan. Pero meron din naman po na nirotate mo na sila na nag-give up. Tapos makikita mo ulit talaga na meron talaga siyang ganong attitude. Si HR na magdi-deal doon. Kasi po, how many times na siyang Nakakatuwa yung sinabi mo. Kasi sinabi mo na, ma'am, sorry talaga, palagay ko hindi talaga ako para di. At least you have given him, that person, that chance, na tingnan niya nga yan. So, siguro isa pang tanong, we have few minutes. How can you be a boss without making them feel na boss ka? Na, sabi mo nga, you are in authority but hindi ka authoritarian. How do you project that in many ways, siguro? Maliban sa nabanggit mo na. Siguro, we celebrate yung accomplishment, kahit big and small together. I see to it na malalabas ko po yung team ko. Meron po kasi, though meron time talaga na sa office na ito, meron akong coffee time. Sa office na ito, may lunch time. And you would be there interacting We go with them. out. Kasi po, sa work namin, sa office po namin, pag doon ka pa ulit magre-relax, parang hindi ka na naman makaka-relax, di Kasi po ba? workplace. Opo, workplace. So, I see to it na after work, o kaya, yun din po nakakaagaw sa akin ng schedule sa mga anak ko kapag natataon. Pero syempre, lahat, sabi ko nga po sa inyo, meron po akong calendar, talagang I see to it na may time. Tapos, meron po talaga akong time for them. And then, doon ko sila nakikilala. And then, ang isa pa pong gustong-gusto ko is, meron po akong time to talk to them within the week. Kasi nga po, may tracking ako. Ito na naman po, may tracking po talaga ako sa output ng transactions ng bawat tao sa office. So, pag nakita ko na ito ang may kailangan na need, siya yung bibigyan ko ng more attention. Pero we don't talk too much about work. We talk about life. Kung ano po yung, kamusta na, may anak ka pala, nakita ko sa social media na may ganito. Kino-congratulate ko. Tapos pag po lagi po akong merong small token for them. Yung meron mang kaming achievement, yan na, pasensya na kayo dyan, magagamit nyo yan. Pag lumalabas din po ako, may biyahe, sila ang number one na iniisip ko na dapat may pasalubong sila. Kahit small things lang po. Thank you, Lord. Ay, yun lang po. Alam mo, isang gusto kong sinabi mo, kasi gusto ko silang makilala. Kasi normally, sa corporate world, trabahuhin mo yan, gawin mo yan, ha? Wala akong pakialam kung anong problema mo sa buhay. You better finish that job. But I guess, pwede ka ba maging pastora? Dagdag natin sa title. Sabi nga po nung mga anak ko, Mama, I can't imagine na maging kagaya ka ni Daddy. Baka daw masungitan ko yung mga tao. Kasi nga po, sometimes, syempre pag mama, di po ba masungit? Pag lagi. Pero they love me naman, sabi nila. Kaya nga, no? So, we've heard so much this morning. I hope this can go for 2 hours. Sa akin, I'm edified because nakita natin yung other side, yung the Christian side of looking at things. Na there are pressures, but these pressures were, sabi nga sa gym kung walang pressure, hindi lalaki muscle mo. Ganon din naman sa buhay, kung walang pressure na ang Diyos ang nag-orchestrate, hindi rin lalago ang iyong pagiging Kristiyano. So, meron pa tayong ilang minutes. What message would you like to share with women who are trying to honor God while balancing family and demanding career? This is a good question kasi maraming babae ngayon, yun na nga, minsan single mom na, tapos nag-work pa sila, tapos yung mga pamilya pa, talk to them. As a boss, as a mother, as a person. Okay, so siguro po, I can say na we just be ourselves and learn how to love ourselves first. Kasi po, yun yung kulang ko noon. And balance po, yan. We have to balance everything. I would like to share with you na as a woman, single mom,
as the eldest daughter of, yan po, as the eldest daughter sa family ni Pastor JB, ayan. At saka po, nasa, sa academe, as administrator, I think being a leader, it's not really being in the position. Position is not very important. Ano lang po yan, title siguro yan. Siyempre, pag nasa position ka, ang gusto mo to achieve everything on top. Yung organizational achievement, yung financial reward, yung efficiency ng mga workmates, and even yung to achieve your strategic goals or plan. Yun lang po talaga yun yung measures ng pagiging leader. Pero sa akin, gusto ko pong i-share na being a leader is more of serving the people first. Yun po yung nakita ko. Kasi how can you be a real leader kung hindi ka marunong mag-serve muna bago ka mag-lead? I don't know. I can't explain it Ang tawag really. yan, servant Servant leadership. leader, yes. Na you have to really make the people feel that they are being loved, serve, respect, nandun yung trust. So, mahirap po talagang pagsabay-sabayin yung responsibility. Pero for me, if you are with God and He is always there, sabi nga dun sa Philippians 4:13, wow, talagang pinag-pray niyo po ako, naalala ko, medyo poor po ako sa memorization I can do all things with Christ, with who can strengthen me. Ayan, tingnan, nakalimutan ko po yung last, pero I can do all things with Christ. Yun po yun lagi kong pinanghahawakan. Whether it is for work, family, or yung personal life mo. Yun po yung lagi kong iniisip. And then, wala hindi po talaga pwedeng ma-stuck ka na doon. Yun lagi ang pinaniniwalaan. Kasi may plano, may purpose si Lord. Until now, meron pa rin po akong mga pinagdadaanan, pero I am more stronger kesa po noon, wiser. Kasi alam ko na po yung hindi dapat at dapat. Pero syempre, tao lang din, nagkakamali pa rin. Pero I am confident enough that God is with me. Yun po, God is with me, my family is with me, my kids po ay laging nandyan. And of course, the community, this is very important. Without this community, wala din yung comfy community, wala po. Maliligaw din po ako. Kasi yun po yung pinaka maganda. Meron kang community na laging sinasamahan dahil meron kang naririnig at may pinamumuhay ka araw-araw. Yun po yung magiging guide ko. Natin lahat. So, just be strong and be with Him always. Pray. Yun lang po talaga. Well Thank you. said. Alam mo, hindi ko ina-expect na magiging ganong kalalim, kalawak, biblical na yun, kalalim, kalawak, na we would come to that phase of our discussion that you really open your life to the people. And thank you for that kasi yung ganito sa awit kasi, ang matututunan ng tao ay depende dun sa pwedeng i-share natin, pwedeng, talagang matapang ka nga na you were able to do. So maraming salamat and I hope that this won't be the last time na ma-invite ka namin dito. Siguro, hopefully buhay pa ako 20 years from now. Na para bang update naman, Apollo na nangyari. Siguro by that time, may mga apo ka na or whatever. Yan. So maraming salamat sa mga insight. And napakarami kong narinig. And I'm sure lahat sila maraming narinig na hindi lang ito pang pamilya, pang trabaho, pang personal na patuloy kasi. No? The process of sanctification is a continuous process. Kaya nga tawag dyan, it's a journey. So, we hope and pray, kami ni Apple, na you were encouraged and you were emboldened na, ay naku, lalaban uli ako. Tama na yung drama sa buhay na yan, lalaban uli ako. So maraming salamat po for being with us and I hope, ako lagi nag-i-enjoy actually. I hope you also enjoyed the conversation and we'll have more of this, God willing, na marami pa tayong mga kapatid na magbibigay ng mga magagandang pananaw, insight,
kung paano ang Diyos ay kumilos sa buhay nila. Again, Sister Apple, maraming salamat. Thank you, Lord, talaga. Thank you very much din po and thank you, Lord, for Okay. everything. Maraming salamat. See you again. God bless everybody. 2 Timothy 2:2